Doon. Okay. Guys, eto pala guys ha. 'Di ba guys, alam niyo naman guys, nagpa-prop firm ako, 'di ba? Okay, nagpa-prop firm. Tsaka guys, kung gusto niyo pala ng link, papasahan ko rin kayo. Pero ganito kasi 'yan. Guys, sobrang hirap guys, promise. Lalo na guys pag funded account ka na. Yung tipong nasa live ka na. Kasi ang ending, may ang daming rules guys na sobrang hindi ibang-iba siya guys kumpara sa live account. Kasi syempre maayos doon, ganito ganyan. Alam mo yung tipong pag funded ka na. Example, merong event. Ito, tingin tayo sa events. Ganito siya kahirap guys ha, kasi last time nga nakalimutan ko nga eh. Buti na lang at least merong 1 minute na pagitan kasi sana suspended sana ako. Yung tipong kahit panalo ka guys, wala silang pakialam kung panalo ka. Ang ano nila, yung risk management at the same time dapat computed. Tapos dapat sa events sumusunod ka. Parang ganito. Kunwari, merong events tayo ng 10:15 tayo ngayon, no? Example, 10:15. What if merong events ng ng 11 AM? Sa 11 AM na 'yon, 10 minutes before or after, bawal kang mag-trade. Once na nag-place ka ng trade doon, kahit panalo ka pa, kahit ikaw pa yung pinakamalupit na mentor doon, kahit may risk management ka pa, wala silang pakialam. Basta yung rules nila, once na before 10 minutes, mag-start yung event, tapos or after, dapat hindi ka muna mag-trade. Eh kaso minsan, masama guys, makakalimutan mo talaga. Kaya dapat nagpapa-alarm ka nun. Kaya ako nga nahirapan ako kahit madisiplina pa ako. Last time, buti na lang, umabot ako ng 11 minutes bago pala nag-place ng entry. Kasi nag-trade ako after ng event, tapos hindi ko na malayan na may events pala. Hindi ko nakita. Lalo na guys, pag red candle, ayaw nila guys. Tapos ang ending, isususpend ka nila. Kasi meron akong kakilala kasi kasama ko rin na ganun, na suspended. Walang chance guys, walang last chance. Automatic, zero account ka kagad, ubos kagad yung account mo. Balik ka ulit sa zero. Kaya yung pinaghirapan mo, parang kaya mahirap. Kaya dapat mas matindi pa talaga. Kaya kung hindi ka pa ready guys, mag-live account ka muna or demo account ka muna. Tapos, mas maganda kung mag-live ka mo, kung tapos ka na sa demo, mag-live ka muna. Pag medyo 6 months ka na, 1 year ka na sa akin, medyo grabe ka na sa disiplina, hindi ka na magagalitin, kalmado ka na lagi, yun, pwede ka na. Pwede ka na sumabak sa mga platform. Okay, tandaan mo yan guys. Kasi guys, kahit ngayon, pwede ka nang sumama doon, pero kapag hindi ka pa well equipped, ano lang, disappointment lang yung makukuha mo doon, promise. Sa live account ka, nahirapan ka, doon pa kayo sa platform na maraming rules. Bawal pa doon guys, mag-over-risk. Kunwari, 0.21 yung allowed mo na volume, pero nag 0.22 ka, automatic yun, pwede ka matanggal. Mawawala kagad yung account mo, lalo na pag live accounts na. Basta may ganun. May ganun sila kalupit. Sobrang stricto. Naghahanap talaga sila ng pure na trader talaga na long term mag-isip. Kaya ngayon, hinahasa kita. Kaya ngayon, iniiba ko yung mindset nyo, dahan-dahan, ini-explain ko. Anong oras maganda coach mag-prop firm or mag-loan? Anong ibig sabihin sa hindi ko magets? Mag-entry? Anong mag-loan? Uutang ka sa... hindi sir. Ang prop firm, sir, hindi yan utang. Ano yan, company yan, naghahanap sila ng legit na trader talaga, na experienced trader na. Yan. Yung mga na-hype kasi doon ng mga newbies, yun yung mga bumabagsak. Kaya doon sila kumikita ng malaki. Kasi hindi pa nila alam yung mga proper psychology, mga discipline, wala pa yan. Kaya I suggest, mag-live muna kayo or mag-demo muna kayo. Yan, attend muna kayo ng training kasi hihasa ko muna yung mindset nyo. Pag okay na yung mindset nyo, hindi na kayo magagalitin, maayos na lahat, pwede na kayo doon sumabak sa malupitang gera. Kasi doon guys, ang daming bawal. Okay. Eto guys, eto na. Ang topic natin ngayon, focus tayo sa risk management. Yan. Anong reason bakit may mga wins ka naman pero still talo ka pa rin at the end of the day? Ito yun. Kunwari, meron kang capital na $500. $500. Ito yun. Pang 1 month to guys na challenge. Kung mag-start ka, pag nag-start ka ng
ng 30 days challenge, kung 2% risk ka, 2% mo na. Ibig sabihin, 2% per trade. Kung gusto mo ng dalawang position, edi 1%, 1% mo. Sana na-gets nyo yun ha. Kung 2% ka, huwag ka na mag 3%, huwag ka na mag 4%. I-consistent mo yan sa loob ng 30 days. Ganito yan o. 2%, ito 1 muna, 1%. Yan, mamili lang kayo dyan guys. Pero pag newbies ka pa guys, pag yung tipong bagong enroll ka sa akin, marami pang problem sa'yo about risk management, sa 1% ka muna or 2%. Wag niyong gagayahin to guys, wag kayong pupasok dito kasi medyo ano to. Sa mga yung mga mindset ko na yan pwede. Yung mga matatagal na. Siguro ano na lang 5%. May 8% kasi dito guys pero medyo ano yan. Risky kaya tatanggalin ko na lang guys yung 8%. Hanggang 6% na lang. Hindi na lang guys, ito na lang. 4 na lang pala guys, sorry. Okay na to, 4. Okay, hanggang dito na lang. Yan ang ibig sabihin nun guys, for 30 days. 30 days challenge. Okay, yan. Ito guys, ang ibig sabihin, sa loob ng 30 days per trade. Okay, ito na lang. Per position. Malakihan ko na para at least klaro sa atin lahat. Hindi yung tipo may position ka tapos magti-trade ka na naman. Okay, ganito yun guys. Yan, example. Nag 1% rule ka, dito ka lang. Sa loob ng 30 days, ang iti-trade mo per position is 1% lang talaga. As in 1% ng buong capital mo. Tapos, huwag kang magti-trade hanggat hindi pa to natatapos. Okay, ang rule natin dyan, sige, ito na lang, at least 1:1:1.5 is reward ratio. Coach, paano ba yung 1:1.5 risk reward ratio? Paano ba yan? Ito yun guys, oh. Tsaka na tayo mag 1:2. Ito muna, sample lang naman to. Okay, ito yun. Example, ano ka dito, nag-buy ka dyan. Nag-risk ka ng $50, example lang ah. Yan, tapos 1:2. Ito yung risk reward ratio guys, so yan. Ito 1:2, pero at least 1:5 tayo. Ito, 1:5. Okay, ito. Or kahit 0 yan, 50 para sarado. Yan, pero yan, ito, 1:5. Ibig sabihin, magre-risk ka ng $50, pag nanalo, $75. Pag natalo ka, $50. Ang 1:2 naman, ito yung magre-risk ka ng $50, pananalo ka ng $100. Ganun yun guys, ganun yun. Kumbaga dodoble. Pero ito, at least 1:5 or above. Pwede kang mag 1:5 above. Depende sa'yo kung mag 1:4 ka. Basta guys, minimum 1:5. Okay, doon ka magtitipi. Minimum 1:5. Okay, wag ka magtitipi guys ng below 1:1. Ibig sabihin, tinanggal mo na kagad yung rules natin. Kasi at the end of the day, baka pwede kang masunugan nun. Basta guys, minimum lang. 1:1.5. Okay? Paano ba yung nangyayari yun? Kunwari, nag-trade ka. Nag-trade. Nag-trade ka dito ng 1% rule. Pag may position ka na, nakabay ka na sa NCD CAD, huwag ka na maghanap pa ng position. Hayaan mo lang na matapos yun. Pag na-close mo na yung trades mo na yon, okay na, lumagpas ka na or talo ka man, doon ka palang mag-o-open ng another position. Okay, ano to guys ha, palupitan ng disiplina to. Okay, kung depende guys kung anong plan mo dyan, scalper ka ba o ganun. Pero kung wala kang ganun, gayahin mo na lang yung trading plan ko. Ano ba yung trading plan ko? Ito yung A+ setups. Or pwede mong sabayan yung binibigay kong trading ideas.
Okay, trading ideas guys ha. Pwede ka mag-start guys sa ano sa 1% rule lang. Yan, pwede ka rin mag-start sa 2%. Pwede ka rin mag-start sa ano, ganito 'yon. Example sa NCD CAD. Yan sa ito pala EuroCAD. EuroCAD. Yan. Example, may $500 ka. 500. Ganito mag-compute guys ha. $500. Risk reward ratio mo, coach, gusto ko coach ng 2%. Okay, yung ilalagay mo lang dyan lagi is 2. Kasi 2% lang yung risk mo eh. Doon ka sumali na challenge eh. Tapos sa stop loss naman, ito yan. Kunwari, dito ka nag-buy, ito yung stop loss mo, tapos nag 1:5 ka. Eh coach, gusto ko 1:2 eh. Di doon ka. Gusto ko coach 1:3. Doon ka. Basta minimum lang 1:1.5. Okay. Tapos ito guys yung stop loss mo guys oh. Stop loss mo 32.7. Kaya nga guys, ang suggest kung may PC kayo or laptop kayo, yan, mas okay sa TradingView kayo guys. Kasi kompleto na lahat. Pero kung wala kayong ganun, pwede guys sa PC, sa CP. Yan, meron ganun. Dito ako tinitingnan yung risk reward ratio at the same time yung stop loss pips. Mabilis. Ito guys oh, yung stop loss pip niya is 32.7. Ito yan, 32.7. Katabi ng 0.22%. Okay, yan yung stop loss pips. 32.7. 2% risk yan guys, sa klaro yan. Pag nag-trade ako, okay, eto na. Ang magiging risk ko lang is $10. Yung volume na ilalagay ko or yung lot, 0.04 lang. O coach, magbabay na ako. Okay, 0.04 ilagay mo. $10 ka. O coach, nanalo na. Nanalo na. Nanalo ako ng, sabihin natin, nag 1:2 ka dito. Okay, nag 1:2 ka. E di yung $10 mo, naging 20. Tama, di ba? Kasi dodoble. Meron ka ng 520. May $520 ka na. Coach, ano na itataya ko ulit? 2% ulit. Kunwari, magte-trade ka ulit ng EuroCAD o ano pa dyan. Lagay mo dyan, 520 na. Sa total balance mo. Tapos, guys, always 2% ilalagay mo dyan. Sa loob ng 30 days or isang buwan. Ganun lang. Every time magte-trade ka, 2%, 2%, 2%. Okay? Guys, compute ha. Compute, compute, compute. Ang reason, bakit hindi consistent yung portfolio mo, bakit lagi ka pang natatalo kahit may panalo ka, guys, na-experience mo ba yun? Yung tipong may wins ka naman pero at the end of the day, talo ka. Or nasusunugan ka. Kaya nga kayo nag-enroll, di ba? Kasi gusto yung matutunan. Ito na yun. Kasi hindi consistent guys yung risk nyo. Kunwari, dito nanalo ka. Isang beses ang ginawa mo, 10% ka agad. Hindi mo alam yung lot size mo. Basta ikaw, basta feel mo lang, gusto mo lang 0.20, 0.10, gusto mo 0.4, pa iba-iba. Mali yun guys, mali yun. Ako pa lang nagsasabi ngayon, sinasabi ko na sa inyo, mali yun. Kaya dapat, every time nagtitrade ka, computed. Kaya nga guys, A+ trader tayo kasi systematic tayo dito. Lahat ng galaw natin may sistema. Okay, para maayos lahat. Kaya nga tinawag na A+ trader. Okay? Ngayon, 520 na, nag-risk ka ng 2% lang ulit. Consistent guys ha. Yan, ito yung risk mo, 10.4 na. Yan, 0.04 lots pa rin, ganun pa rin kasi yun. Okay, pero dito, lalagpas na yan. Kahit 0.04 yan, dadagdag yan ng mga $40, mga ganun. Oh, coach, naging ano na, naging 600 na yung ano ko. Basta guys, sa loob ng 30 days. Yan, 2% pa rin. Okay, naging 0.05 na, $12 na. O coach, ano na, naging ano na, ito, kunwari, sabihin natin 620. Tapos na yung 30 days. Yun na. Doon ka naman mag-iisip. Sa next 30 days, saan ka dito? Coach, grabe pala yung ano mo yung ganito mo Ang nangyari, bali sa 30 trades ko, naka-trade lang ako coach ng 15. Sa 30 days, naka-trade lang ako ng 15 coach. 15. Okay, 15. Ang score ko, bali, risk reward ratio ko coach, 1:2. Yan, 1:2 yung pinili ko coach Yun yung nakasanayan ko eh. Okay, out of 15, 30 days nag-trade ka, 15 yung trades mo.
Ang nangyari dyan, nanalo ka ng, hindi, ito na lang, worst case. Pangit pag, ano pag magandang case eh. Case, worst case scenario. Pinakapangit na mangyayari sa'yo pag sinunod mo to. Pinakapangit, natalo ka. Sige, coach, natalo ako, coach eh. 7 lang yung wins ko, tapos 7 wins ka lang. Tapos ang dami mong lose. 7 wins. Guys, worst case to ha. Worst case. 8 lose. Okay, tingnan natin kung panalo ka pa rin at the end of the month. Okay, tingnan natin. Example, $500 ka. Nag-risk ka dito $2. Yan. $10, di ba? Bali, ang mangyayari, every time matatalo ka, $10. Every time mananalo ka, $20. Okay. 7, pag nanalo ka, times 20. Wait, gagamit ako ng calculator. Talo ka ng 7. Pero pag nanalo ka naman, is $20. 7, wait guys ha. 7 times 20. 140. Kaya nga guys, di ba sinabi ko sa inyo, strict kung ano yung risk reward ratio mo, 1:2 ka or 1:5 ka, 1:3 ka, mag-stick ka doon. Or basta guys, at least 1:1.5 risk reward ratio. O gusto mo 1:2 na lang. Yan. Okay, dito meron ka 100 USD. 140 USD. Tapos 8 yung lose mo. 8 times 10. Kasi 'di ba every time matatalo ka, $10. 8 times 10. Wait lang, tama ba? Hindi, mali. Wait lang, wait lang. 7 times 20. Okay naman, 140. Tapos, 8 ka ng lose. Natatalo ka ng $10. 80. Okay, 80. $80. Negative. Sorry, dapat negative. Oh guys, at the end of the month, may panalo ka na $60. Guys, sana nakuha niyo to ha. $60. Anong score mo? 7 wins, 8 lose. Ibig sabihin, worst case scenario. Pinaka-worst na mangyari sa'yo. O sabihin natin, 9 lose ka pa, 6 wins ka pa. Kaya ito yung ibig kong sabihin. Kung hindi mo pa naiintindihan to, kung hindi mo pa ginagawa to guys, ibig sabihin, nagsusugal ka sa market. Hindi ka kasi nagko-compute. Yun yung reason bakit tayo nauubusan ng capital sa market. Ngayon, dahil nag-enroll ka sa akin, ito, nalaman mo na to, okay na. Susundan mo na lang. Okay, lawakan mo na lang guys yung disiplina mo. Ito, worst case scenario to. At the end of the month, still, may dumagdag sa portfolio mo. $60. Pero, ang dami mong lose. Sabihin ng iba, ay, may lose. Nako, hindi magaling yan. Ano yan? Ano lang yan? Power lang yan. Kasi dami niyang lose. Oh. Pero at the end of the day, profitable ka. Anong tawag sa'yo? Profitable trader. At saka madisiplinado. What if sabihin natin, A plus setups yung ginamit mo? Guys, ito, subok ko na to. Proven and tested. Sige, sabihin natin, 12 wins, 3 lose. 12 wins, 3 lose. Kasi A plus setups yung gamit mo. Okay, tapos kabisado mo na mamaya A plus setups yung gamit mo, hindi mo pa pala kabisado, useless. Kaya kabisaduhin mo muna guys, lalo na pag bago ka pa. Okay lang yan, it takes time, hindi yan madali kasi malupit yan. Lahat na mahirap, hindi talaga madali. Matatagal talaga yan. Dito, sabihin natin, lose ka ng 10, 30. 30 USD. Okay, dito naman, 12 times 12 times 20. 240. 240. At the end of the month, meron kang 210. Dumagdag sa portfolio mo. Tapos,
sa 2% rule dito, yan. Diyan ka. Kasi diyan ka pumasok eh. Ngayon dumagdag ng 10. 210 yung account mo. Yung 500 mo naging 710. Yun na, ibig sabihin, nagtitrade ka na nun ng tama. Ang gagawin mo na lang, i-consistent mo na lang. Huwag ka na maghahanap ng strategy, huwag ka nang maghanap ng ibang mentor, huwag ka nang magpa-hype sa iba, mag-focus ka sa ginawa mo. Lalo na, nag-compute ka, okay lahat, panalo ka. I-consistent mo yan, ulitin mo na lang ulit. Same effort, same mindset, same lahat. Magkakatalo lang nun, baka mamaya nagpa-distract ka. Pag nagpa-distract ka, magbabago na to. Mare, may nakita ka doon iba, hindi mo sinundan yung trading plan mo. Mukhang madali lang siya guys, pero yung kalaban mo kasi dyan guys, disiplina. Sarili mo yung magiging kalaban mo dito. Okay, pag ganito na, panalo ka na, yun, pwede ka na sa next month or next 30 days. Coach, parang feeling ko pwede na ako sa 3%. Coach, parang okay na ako sa 5%. Doon na, dahan-dahan. Pero at least dito pa lang, nadidisiplina mo na yung sarili mo. Okay, hindi ka na pabara-bara na dito. Kunwari, hindi ka gumagamit nito. Ang ginagamit mo lang dito, NCD card. Yan, magre-release ako ng 0.5. Kasi feeling ko naka-risk management ako eh. Tapos parang lilipad to ah. Magre-release ako dito ng 0.10. Walang compute-compute. Hindi gumagamit ng calculator. Kaya magiging useless lahat. Yun yung reason bakit kahit may talo ka, may panalo ka, still talo ka pa rin. Tapos nag-early close. Yan, nag-early close ka kagad. Ang rule natin 1:1.5 or 1:2 pataas. 1:1 pa lang nag-close ka kagad. Hayaan mo na kung talo, talo. Ganun lang yun guys. Yes, ganito lang, ganito lang, ganito lang. Eto, kunwari natalo ka. Okay, natalo ka. Yung $500 mo, magti-trade ka ulit, 490 na lang. Tapos, still 2% pa rin. Ayun. Ganun lang, ganun pa rin. Basta sundan nyo lang to. I-minus-minus mo lang. Every time na nagtitrade ka. Bawasan mo lang yung account size. Kung nanalo ka man, dagdagan mo 520. Kung anong ilalabas dyan, 0.04, ganun lang, 0.04 din. Okay, sana clear yun guys ha. Naka-record naman to. Ipapasok ko to sa ano para may copy kayo sa challenge. At the same time, yung mga busy, and kung busy sila, yan, i-ano natin, ipapasa natin sa kanila. Actually nga, pwede ko itong i-upload sa public kasi wala naman tayong tinuturong strategy dito. Pero dito, disiplina naman. Guys, klaro ba guys? Yun. Ginawa ko yung ganito guys para at least ma-mindset kayo dito pa lang na ay hindi pala ako pwede magpabara-bara. Pero guys, kung kunwari just in case lang hindi mo talaga susunod to, okay lang naman. Basta pag natalo ka, i-blame mo lang yung sarili mo. Ako kasi gusto ko lang turuan ka ng tamang way of trading. Okay, kasi yung trading is more on mind game, psychology. Hindi pwede dito guys yung magaling ka lang. Lahat ng magaling guys, ang daming magagaling sa buong mundo. Ang daming magagaling guys, promise. Kung usapang galing lang, pero hindi sila nagiging profitable trader. Kasi umaasa lang sa strategy at the same time technical analysis. Pag natalo ng isang beses, hanap na naman ng strategy. Pag natalo na naman, hanap na naman ng iba. Okay. Yun. Okay yun guys, sana clear tayo. Yun yung challenge natin. Kaya yun, medyo maglalaan lang ako dito ng time kasi sa GC kasi i-remind ko kayo palagi. Lahat ng sa 2%, oh guys, 2%, 2% mamaya lumagpas kayo. Parang ganun. Reminders lang. Eh saan kayo makita ng ganun, nire-remind ka para maging profitable trader. Kasi guys, everyday kasi mag-iiba ka ng mode. Mamaya kasi may ibang GC ka, na hype ka bigla, nawala ka na sa concentration kasi iniisip mo yung kakilala mo kumita sa gold ng $600. Samantalang dito kumikita ka ng barya-barya. Ganun yun. Ma-hype ka naman, hindi, lalakyan ko yung lot size ko. Hindi ko i-consistent to. Ang ending, binake mo yung rules, wala na. Nag-iba na.
Kaya at the end of the day, at the end of the month, may lose ka kahit panalo ka sana. Okay, sana clear. Guys, may tanong pa kayo guys bago tayo mag-end or bago tayo mag-proceed sa technical analysis natin. Kasi ito guys, sobrang ganda ng topic na to eh. Ito yung nakita kong solusyon para mas para mas maraming maging kumita talaga. Okay, so pa ba yung mga tanong? Okay. Basta guys, mamili lang kayo guys kung saan kayo. Kung kunwari bago ka pa, huwag ka munang sumali pag bago ka pa lang naman. Pero kung confident ka na sa sarili mo na ganun, edi mamili ka. Ito, 1%, 2%, 3%, 5%. Sa akin kasi minsan, siyempre sa 8% kasi, iba na yun, iba na yung mindset doon. Dapat kabisado mo na. Kaya hindi ko na nilagay dito guys kasi medyo baka delikado. Okay guys, pili kayo guys ha. Mag-a-announce ako doon kung sino ang available. As a beginner, anong pair? Lahat. Praktisan lang. Alam mo kasi may mentorship sa akin. Ito kasi guys, kung wala kang mentorship sa akin, kung wala kang mentorship pa, ang isa-suggest ko, GBP, USD, Euro USD, tsaka USD lang or gold kahit hindi na muna, kahit dalawa lang, GBP, USD, Euro USD. Pero dahil may copy ka ng module ko, ang pinaka the best advice ko, aralin mo na lang yung module. Kasi pag naaral mo yung module ko, umaattend ka ng training, gagaling ka talaga. Kaya lahat to, pwede mo itong matrade lahat. Kumbaga magiging advance yung mind natin. Kasi may copy ka ng module. Yan. Pero ngayon, kung nalilito ka pa, mga ganito ganyan, kasi guys, so, bakit marami yan? Kasi pag ito walang opportunity, hindi ka talaga magti-trade. Pag ito walang opportunity, hindi ka talaga magti-trade. So what if dito banda may lumabas na A plus setups, tapos kabisado mo pala yung A plus setups ko. Eh di sayang, pwede ka sana mag-trade dito. Kasi guys, yung A plus setups natin, pwede sa lahat ng currency. Yun ang kagandahan dun. Para at least hindi ka mag-aantay talaga ng 2 weeks, 3 weeks bago makapag-position. Okay, tandaan nyo yan guys ha. Ang bottom line, kabisaduhin nyo yung A plus setups natin. Tsaka guys, attend lang kayo ng training guys. Yun lang. Tapos minsan nga Sabado at saka Linggo, di ba, nagpapalive pa tayo. Kumbaga, kahit maka-attend ka guys, twice a week, okay na yun. Kung sobrang busy mo talaga. Pero pag hindi ka naman busy, attend ka na lang. Ang sekreto lang naman doon, gawan mo lang guys ng priority. Kasi mamaya kasi ganito yun guys, oh, ito yung magiging problem nyo eh. Coach, wala akong time eh, pero nag-EML. Coach, wala akong time eh, pero nagpe-Facebook lagi. Nanonood ng TV, nanonood ng K-drama, nanonood ng ganito. Kumbaga, kung hindi mo ginagawa yun, okay, mas okay yun. Pero sa iba, baka mamaya kasi guys, may mga time na in-spend nyo sa walang kakwenta-kwentang bagay, isang tabi mo muna. Learnings mo muna kasi guys, malaking pera yung involved dito. Pwede kang kumita ng milyon, pwede kang kumita ng malaki. Hindi naman guys, it's all about money. Ang ibig ko sabihin, time freedom. Hindi tayo puro pera-pera lang. Pero, anong magagawa sa'yo ng pera pag naging successful ka dito? Siyempre, sa tama. I-ano mo sa pamilya mo, yun, yung parents mo, pwede mo na maparesign. Kung magulang ka man, mapapaaral mo yung anak mo sa magandang eskwelahan. Tapos may time freedom. In short, sa akin time freedom. Ayoko nang may boss. Yung tipong, yung tipong, kunwari, offeran ka ng 50,000 a month. Kahit sipagan mo pa dyan, kahit ikaw pa yung pinakamalupit dyan, 50,000 ka pa rin. Ang dami na. Pero dito sa Forex, sisipagan mo, lulupitan mo, hindi yan 50,000 lang. Pwede yan 100,000, pwedeng 200,000, pwedeng 500,000, pwedeng 1 million. Yan yung thinking ko matagal na. Kaya since 2014 pa ako walang work. Full-time na talaga ako matagal na. Nag-e-commerce ako, nag-network marketing ako kasi gusto ko, nung na-realize ko na sabi ko, magpupuyat lang naman ako, magpapagod lang naman ako, gusto ko worth it.
Yung tipong ako yung makikinabang, hindi yung ibang tao. Yun yung reason. Freedom. Gusto ko matulog, tulog ako. Gusto kong manood ng TV, manonood ako ng TV. Pero, bago ko natutunan to, ang dami kong sinacrifice. Lumaylom na ako sa mga kaibigan ko manginginom. Yan, sinasabi nila mayabang ako, ganito ganyan kasi hindi na ako nakikisama. Pero may goal kasi ako eh. Sila nanginginom sila. Kumbaga, iniba ko lang guys yung priority ko. Binigyan ko lang ng priority yung bagay na kung saan pwedeng magpapabago ng buhay ko. Kaya, ay coach, busy ako kasi wala akong time eh. Okay lang naman yun, pero pag sabing parang busy ka na lagi, wala ka ng time sa Forex, okay lang naman yun. Ibig sabihin, wala ka talagang time sa Forex. Hindi talaga sa'yo para yung Forex. Kaya yun, coach, hindi ako natuto coach eh, kasi wala ka kasing time. Ganun lang yun. Kaya ang pinaka the best doon, i-blame na natin yung sarili natin. Himay-himayin nyo guys kung saan kayo nahihirapan. Bakit ba ako nahihirapan? Kasi wala akong time. Paano ba ako magkaka-time? Ito dapat yung gagawin. Kumbaga nakaplan dapat lahat. Simula sa araw na to, kasi wala akong time, gagawa ko ng time. Coach, nahihirapan talaga ako, hindi ako makaka-attend sa'yo ng live. Guys, may recording tayo. Tapos may link tayo sa YouTube. Wala man akong time ngayon, coach, pero papanoorin ko, magko-consistent ako, papanoorin ko yung recorded video. Yun. Guys, tandaan nyo guys ha, yung boring part, dyan ka matututo, dyan ka kikita ng malaki. Tandaan nyo yan. Yung exciting part sa Forex, ito yung strategy. Maraming nalulusaw dyan na kapital. Kaya 10% lang yan guys, huwag kayong mag-focus dyan. Ang i-focus nyo yung pinaka-boring na part. Yun yung makinig sa psychology or mentorship. Doon kasi guys mag-i-evolve yung mind natin. Okay, yun, freedom. Napaka-importante yan. Tama si sir. Freedom. Yan, ganun lang. Mag-decide lang kayo guys kung ano talaga yung gusto nyo. Kung nakita mo, gusto mo talaga maging forex trader, gawa ka talaga ng time. Eh coach, may anak ako, ako may anak din. Eh coach, may ano ako, kasi guys, pag-usapang success guys, wala namang ano yun eh, wala namang valid reason yun eh. Totoo lang, walang ganun yun. Ako kasi dalawang anak ko eh, tapos minsan tulog ko 2 hours lang talaga, 3 hours. Kaya ang ginagawa ko, minamanage ko yung time ko kasi gusto ko talaga matuto eh. Para next time, magkaroon ako ng time. Yun, sana guys, may nakukuha kayo guys ha. Ano lang yun guys, minamindset ko kayo guys na para makorek lang kayo sa tama. Kasi mamaya kasi nag-enroll ka sa akin, tapos wala ka namang time, hindi ka talaga matututo nun. Basta guys, ang pinaka-goal ko lang, gusto ko lang maging leader yung mentality natin. Kasi always sa market kasi, yung may mentality na leader type lang, yung nagiging successful talaga. Sila lang talaga yung kumikita sa huli ng ganito ganyan, ganito ganyan, ganito ganyan. Sila yung ikakaiba ng mindset. Kaya dinadahan-dahan ko kayo guys sa ganun. Kaya sana wag kayong ma-offend kasi leadership training to. Yan, sorry kasi nasa A+ trader ka. Kaya gusto ko ituro sa iyo yung mga dapat yung dapat yung malaman na hindi nyo pa nalaman sa iba. At the same time, kung ituturo man sa inyo yan, hindi mo kaagad magigets yan. Kaya ako pinapaulit-ulit remind. Kumbaga nire-remind kayo lagi sa GC or sa session natin lagi. Kaya mahirap guys maging mentor kasi paulit-ulit. Pero doon naman kayo mag-grow. Forex or Forex, matagal na Forex. At the same time, may mga e-commerce ako. E-commerce. Kaya I suggest, wag ka munang magpo-focus kaysa hangga't maaari, wag kang magpo-focus talaga sa kung bago ka, wag kang magpo-full time ka agad. Okay. Mas okay ngayon sir, kunwari, di ba sir may trabaho ka sir? Yun, mas okay yun. Wag ka muna mag-quit. Wag ka mag-full time. Kasi ang pinaka the best kasi dyan, dito sa Forex, kunwari master mo na yung strategy. Marunong ka na sa lahat. Dapat busy ka na. Busy ka, dapat may work ka. Pero make sure busy ka na nagpo-forex ka para hindi ka lagi tumitingin sa chart. Yan yung side effect. Kaya ako naman, nag-i-ecom ako, nagme-mentor ako, at the same time, yan, actually nga, nagiging driver pa ako eh, sa mga live selling ng misis ko. Ganun kasi, master ko na yung strategy ko, yung edge ko, tapos may 1 hour lang ako na sa chart,
Tapos wala na, dapat busy na ako nun. Kasi kung hindi ako busy nun, baka titingin na naman ako sa chart, baka magkaroon pa ako ng decision making na hindi maganda. Yun naman yun, pang ano naman yun guys, pang advance naman yun. Advanced training naman yun. Pero I suggest muna mag part-time muna kayo. Except na lang pag may ipon ka talaga. Yung may ipon ka ng good for 1 year. Yan, pwede full-time ka kagad. Bigyan mo ng time si Forex. Kasi dito guys, hindi ka talaga kikita ng malaki kagad eh. Lalo na pag newbies ka. Ito guys ito na lang, logic na lang, logic. The more na hahanapin mo yung, the more nagigil kang kumita sa Forex, the more nalalayo sa yung income sa Forex. Tandaan nyo yan guys. The more na gustong-gusto mong kumita ng malaki sa Forex, the more nagigil din yung Forex na ubusin yung kapital mo. Psychology yan guys, psychology yan. Pero, the more na parang kabisado mo na lahat, madisiplina ka na, okay na yung mindset mo, okay na lahat, okay. Ayun na, parang bibigyan mo ng time si Forex pero hindi mo siya papahalagan masyado. Parang papahalagan mo siya na parang hindi. Parang ganun yung explanation dun eh. Papalagahan mo siya na parang hindi. Yung wag kang masyadong ma-obsess sa kanya. Ang ibig ko sabihin, wag kang ma-obsess sa profits. Risk management lang. Kasi pag na-obsess ka sa profits, yung trades mo, tataas yung risk mo. May kinalaman kasi yan sa psychology lahat. O di ba? Eto guys, o di ba nasusunugan kayo? Anong reason bakit ka nasunugan? Kasi na-obsess ka sa profits. Eh sana kung hindi ka na-obsess noon, sana hindi ka nasunugan. Ganun lang yan guys. Okay, sana nasagot ko guys yung mga tanong nyo guys 2014 pa ako bro, walang trabaho, wala na. Matagal na, 2014 pa lang. Kasi ako kasi mabilis ako mag-decide. Yan, more on internet talaga ako nun. Yan, dito rin ako nagkabahay, nagkakotse, lahat. More on internet. Kasi gusto ko ng time freedom at saka worth it lahat. Guys, maraming salamat guys sa mga nagpunta, naka-record naman to guys. Yan, mamamatay na. Sana